Ito po ang manguna ng Father God. At sa paaming Panginoon, Father God, natin ito kami. Ilaman po ang aming samantalang sa Panginoon Jesus. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Ayan, tunay nga pong lagi po ang ating nadarama sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And inalahan ko po ang lahat, tipo isa't isa na may kagalakan sa kanilang mga puso at ngiti po sa kanilang mga labi. Hallelujah!
Sa umaga pong ito, ipatuloy po natin ito ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Jesus. Ang puso mo'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo na ikaw ay mamasdan, magalitan. Sa'yo ay pumisan. Isang pang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo na ikaw ay mamasdan, magalitan. Sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong pangalan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa pawitin po natin ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo na ikaw ay mamasdan, magalitan. Sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong pangalan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Mahal ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong pangalan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Panginoon. Tunay maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman, Lord God. Yes, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, mong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Isa pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Jesus. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, mong karangalan. Kapangyarihan mo'y
Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, bukalangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Ayan, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes. Tayo po ay dadako sa testimony. Tayo po ay bukas po ang ating harapan sa mga gustong ibahagi yung mga kabutihan na ipanagalap sa ating ng Diyos. Sabi nga po ay hindi po tayo lahat nakaranas ng kasaganaan, nakaranas din tayo ng mga problema. Pero sabi nga po ay hindi lahat dapat natin pinapasalamat yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos. Bagkos yung mga negative side din po. Kasi doon tayo sinusubukan ng Panginoon hanggang saan pa yung palataya natin. Kaya sa umagang ito, bukas po ang ating harapan sa gusto maghayag ng mga kabutihan nito sa buhay nito. Ngayon po napaparawan sa Panginoon sa kalakasan, sa kabutihan ng Lord. Sa pasalamat ako sa Panginoon na sana po din ako ng kalakasan sa kabutihan at sa aking karamdaman. Sana maging pangalanan mo lang sa akin. Meron pa po. Ay simula na po ay maraming salamat sa nagayag ng kabutihan sa kanila ng Diyos. Sa umagang ito po ay dadako po tayo sa salita ng Diyos. Bago po yun ay magbabasa mga tayo ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Samuel 17:7-48. Sabi po dito, at makikita ng lahat nang narito na magkakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanan ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga mahal.
ay patuloy Diba? Patingin. naglakad si Gloria. Patakbo siya sa nalubo ni David at sa lugar ng laban. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. So ating pong tapikin ang ating kagabi. Sabihin po natin salamat nandito po ngayon. Okay. Salamat, di ka absent. Okay, punin po natin ang bago sa umaga ito. Tuloy na nga Diyos ay lakila. Pagkakot sa sitwasyon, sa lahat ng po nangyari, dapat natin siyang pasalamatan. Okay, so sa lugar niya, ako po si Pastor lagi. No? Sa lugar niya, ako lagi si Pastor. Kaya mag-pastor ka na. Kasi niya i-born ako po. Bina siya natakot. Okay, so punin po pa noon. Kahapon po ay sabi ko sa asawa ko pagkatapos namin kayo inakit, matutulog muna ako ng isang oras. Katingin ang after or 1 hour. Kaso nauna po natulog ata sa akin eh. Hindi ako nagising, hindi ako kinising. Kaya ang Diyos po ang gumising sa akin around 12 o'clock talaga ako nagising. So, okay. So umaga nito, ang Diyos ay sama-sama nating purihin at nakilain sa magitan ng kanyang mga salita na matagpuan natin sa 1 Samuel 7:48. So, ito po ay, it's all about, it's all about David. Okay. Cha? Yung ating mga bata, no? Okay, thank you, Cha. 1 Samuel, ulitin ko natin, pakibukas po kayo sa akin. 1 Samuel, wala pong Samuel ah. Halatang kinabuklat kasi nagdidilikit ba? Okay. 1 Samuel 16, 17. Okay. Basahin po natin. 1 Samuel 17 verses 48 to 48, 47. At nakikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang taba at siba. Kay Yahweh ang labanan nito at ibinigay niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ang paglapit si Goliath, patakbo siya sa lubong ni David at sa lugar ng labanan. Verse 29, tuloy ko po. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Okay. So, alam niyo ang kwentong ito. Pero bago po lahat, ay muna yung madalangin. Panginoon ang mga pangyayari sa lahat ng mayawag Diyos na ikaw pong aming tinataas at dinadakila, Panginoon, sa umaga nito. Tunay nga, Panginoon, na wala kayo ay wala po kami magagawa o God. Kaya sa umaga nito, aming pong binutulog, o God, ang salitang ito na aming pong pagbubulayan, pagkakamahan, upang ilakas po namin ang spiritual na aming relasyon sa inyo, na kami po'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, God. Nawa mga sa ito ay maging makapangyarihan po sa buhay namin, na hindi po namin yung pakikinggan lamang naman, kundi aming isasagawa, Panginoon, ang aming napakinggan ang mga salita mo sa araw nito. Dalayan ko, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala rito. Tunay nga, Panginoon, na patuloy ko silang paalalahanan na ang buhay ay saglit lang, O God. Para itong uso na nandiyan kasi mawawala na ulo. Kaya maranasan at maramdaman nila, Panginoon, na kayo pong mas mahalaga sa lahat ng bagay na kayo lang ang nagawa. Salamat po at tulungan ko bawat isa na maintindihan ko ang
mga bagay na nais mo ipadama sa amin sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. So, kung amin dalangin, sa pangalan ng Jesus, Amen. So, tuloy po tayo. Ang pagkasamahan po natin paksa sa umaga na ito ay hindi ko alam kung nagawa na rin ito. Kaya pagawa ko sana ako kaso hindi rin ako napansin. Siguro na natulog na pinadala ko. Okay. Ang paksa po ng pagsasamahan natin, sa umaga nito ay Stone for Victory. Okay? Habol ka na lang ito, ha? Stone for Victory. Last Sunday po, sabi ko sa inyo na ang year 2026, last Sunday na natin ngayon, January, no? Ito yung ilang Sunday. Next month is February na. So, sinabi ko sa inyo na last week, na hindi natin alam kung ano yung parating na 2015 sa buhay natin. Kung ano yung mangyayari, kung ano yung mararanasan natin this 2026. But nagtitiwala tayo na kung kasama natin ang Diyos sa pagtatagumpay natin ng lahat. Okay. So, maybe may mga challenges or may mga harapin tayo na kailangan natin paglabanan. At dapat tayo po'y handa. No, kagaya ng sundalo, hindi pumunta ang sundalo sa labanan kung hindi train. No, kailangan mag-train siya. Kailangan equip siya sa labanan na yon. Hindi siya pwedeng ang dala lang niya ay armalay. Kailangan alam niya pa paano ito paputukin. Paano ang gulo kung paano ito pakakawalan ng bala. Okay, so kailangan train. So, ganun din po tayo mga anak ng Diyos. This coming year, this 2026, ay dapat handa po tayo harapin yung mga challenges beyond na mangyayari. So, sinabi ko nga po sa inyo na lagi ko ito sinasabi, nung tinanggap natin ng Panginoon, hindi pinangako ng Diyos na wala ng iyakan. Hindi pinangako ng Diyos na wala na tayo magiging problema. Hindi pinangako ng Diyos na hindi na tayo maghihirap. Ngunit ang ipinangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At yun ang higit na mahalaga sa lahat ng bagay. Okay. Ang mahalaga po sa labanan, ay lagi natin kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, anumang labanan, basta kasama natin ang Diyos, ay may pagtatagumpay. Okay. So, napili ko po ang buhay ni Goliath. Ni David. So, pag-usapan po natin kung paano pinatay ni David si Goliath. So, naniniwala ko na every one of us ay mayroong Goliath. Yung pong Goliath, sabi ko dito, ay yung mga challenges, yung mga problema, yung mga takot na mayroon tayo, yung may mga kaba, yung mga marami tayong worries sa buhay. Ito po yung Goliath na tinutukoy dito. Okay. So, every one of us ay mayroong Goliath na hinaharap. So, gaya ni David, mayroon po siyang hinarap na Goliath. Okay, talagang literal na Goliath. Pag sinabi kong Goliath, ito po ay malaki. No? Walang Goliath na maliit. Kundi ang sinabi ng Goliath, ito ay isang higante o napakalaki tao. Okay. So, gaya po ni David, may Goliath siyang hinarap. At tayo din po, meron tayong dapat talunin, meron tayong dapat himapin, meron tayong dapat tagumpayan. At dapat natin itong paghandaan. Amen. So, ang Goliath sa buhay natin, gaya na sinabi ko kanina, ay iba't ibang mga senaryo, iba't ibang pangyayari. So, nakumisa na yung mga hadlang sa purpose ng Panginoon. So, meron tayong hinarap ngayon na challenge sa buhay natin na mawala si pastor. Okay? Ako po ay tinabahan na mawala si pastor. Nagkaroon ng takot sa puso ko. Okay? Ngayon si pastor sa likuran. May privilege. Okay. So, kinabahan po ako. So, may hinarap ako yung challenge. May hinarap akong fear. No, nang mawala si pastor. So, Lord, ano ba talaga ito? So we need to defeat, no? Kinakailangan ko ng talunin yung mga challenges niya, yung Goliath sa buhay natin, kinakailangan ko natin talunin. Not, hindi po sa ating physical na kakayanan, no? Tatalunin ko natin si Goliath hindi sa physical na kakayanan, kundi with faith, with courage, and the right stone.
Okay. Ang pag-uusapan po natin sa mga ito, marami pong aral ang makukuha natin sa buhay ni David. Napakarami. Pero ang pag-uusapan natin ng isang area dyan, yung 5 stone na ginamit ni David. Okay, yung 5. Yung 5 lang ha. Sabi nga po, marami tayong challenges, kailangan ma-defeat natin ito. Hindi sa magitan ng ating mga lakas, no? Kundi sa magitan ng pananampalataya, no? Sa magitan ng pananampalataya, ng ating courage ay tapa o lakas ng loob, buong loob, at ang tamang bato na dapat natin gamitin upang mapatumba yung ating kalaban. Okay. So sabi ko, nagtanong po ako, abang pinag-aaral ko ito kagabi, ilang taon kaya si David? Tapos tayo magpatuloy, no? Maging pribilang. Ilang taon kaya si David? Noong kinaharap niya si Goliath. May idea kayo? Ilang taon kaya si David? Noong kinaharap niya si Goliath. Ha? Meron? Pero may idea? Ilang taon kayo si David nung pinarap niya si Goliath? Actually po, nag-research ako, wala pong sinabi sa Bible yung exact date niya, o exact age, yung kanyang taon. Kung ilang taon siya noon, hinarap niya si David. Wala po nakalagay. Pero may mga hint, no? May mga sinabi doon na pwedeng maging basihan kung ilang taon siya. Sabi doon sa 1 Samuel 17, ang sabi doon, nung makita na ni Goliath si David, sabi niya, sinabi niya mo doon, ang kabataan ito. Kabataan na sinabi niya. Isang mapulmad, kasi may isang matupuno at gwapo si David. Ang sinabi doon ni Goliath yung word na kabataan. Ito nga ibibigay niya sa akin sa kabataan. So, isang hint po yun. So, ibig sabihin si David ay kabataan, pero wala exact date. Exact age. Tapos, mga panahon na yun, ang binibigyan na lang task na magpastol ng tupa ay yung mas nakakabatang kapatid. At alam natin si David ay isang nagpapastol ng tupa. So, kung siya nakakabata, mas bata siya, ibig sabihin, hindi siya yung, kasi yung kanyang mga, yung isang hint doon, isa po na number 1 ay, yung kanyang mga kapatid ay mga sundalo. Si David ay hindi pa, sabi ng kapatid niya, si David ay hindi pa pwedeng sumugod sa labanan, sapagkat siya ay hindi pa, yung edad niya ay hindi pa sapat para maging sundalo. So yung mga kapatid niya sundalo, yung isang hint ko doon. At si David ay mas nakakabata sa kanila. Kaya hindi siya pwede, hindi pa siya equipped para maging sundalo. So yung mga hint na si David, possible na ang edad niya ay nasa 13, between 13 to 17. Yun ang edad ni David. Pwede, nasa pagitan po siya ng 13 hanggang 17. So teenager. No? Teenager siya. So 17 sa inyo. O ano, ilang taon ka na? Okay, hindi ka na teenager. Okay. Si Jeho. Ha? Mga possible, ganyan kay Jeho. Kasi Jeho, si David ay matipuno. No? Wapo ka, parang pareho kayo. Matipuno. Okay, possible that age, nang si David ay hinarap si Goliath between 13 to 17. Okay, yun po yung kanyang edad. So, pangalawa pong tanong ko, bakit 5 bato lang ang pinulot ni David? Posible ba na ito ay isang pagbuburi or isang ibig sabihin ay nagda-doubt siya dun sa gagawin ng Panginoon? Sabi doon sa nakita ko, hindi, no? Bakit 5 stone lang? Kasi, kaya 5 stone, una ang sabi doon ay paghahanda. Possible, kaya 5 bato ang kanyang binuha ay kasi si Goliath ay meron pang 4 na
kapatid. Kapag kapatid niya, sino malalaki din sila. Okay, pero ang nakaharap niya lang ay isa. Pero sabi doon sa pag-aaral, possible na kumuha siya ng 5 dahil meron pang 4 na kapatid si Goliath. Kapag sumugod na yung 4, meron pa siyang 4 na bato na pwede itong gamitin. Or, pwede rin na kapag namatay yung si Goliath, possible na meron pang mga susugod at pwede niya itong gamitin. Okay. At nasasabi din ito na isang paghahanda, prepare, na sa labanan, dapat lagi kang handa. Sa gagawin mo, dapat lagi kang handa. Okay. Hindi ka pwede sumugod na yun lang ang iyong dala. Okay. Hindi ka pwede pumunta sa bukid ng dala mo lang ay kanin. Dapat magdala ka rin ng tubig. Para pag nabulunod ka, meron kang gagamitin. Okay. So, ang sabi po doon ay, ito ay isang karunungan ng paghahanda. At sabi nga, trust God and prepare. Magtiwala sa Diyos at handa siya lumaban. Okay. So, number 1 po. Okay. Ang unang bato, dito si Darna, ha? Paglunok, Darna. Okay. Okay. So, 5 bato po ang pinulot ni David upang gamitin sa labanan kay Goliath. Bilang ito basta sandata na ginamit niya. Ito ay ang symbolize ng ating spiritual tools na kailangan natin i-prepare. Yung mga giant na haharap natin sa buhay. So, nagsisimbolize po ito, no? Spiritual tools. Yung 5 bato na yan, spiritual na tools natin. Upang tayo ay makakompare or maharap natin yung problema o yung mga challenges sa buhay natin. Number 1 po, ang stone number 1. Okay. Stone number 1 ay ang pananampalataya. Faith. Yun ito number 1. So David po ay hindi nag-rely doon sa armor o sword. Dahil pumunta na sa doon para magdala na ng baon ng kanyang mga kasi nutusan siya para magdala ng baon eh. Okay. So, nung magdala siya ng baon at nakita niya ang sitwasyon na ang mga Israel ay talunan na at talagang binubuli ng mga Palestine. Okay. So, dumating sa punto na talagang binigay niya ang sarili niya. Ako ang lalaban kasi hamon si Goliath. Sino ang pwede lumaban sa akin? So, dumating ang panahon na nakita niya ang sitwasyon kaya inadinito niya ang sarili niya, surrender. At ano nangyari po doon? Nilagyan siya ng armor. Sinuotan siya ng damit ng isang sundalo at binigyan ng taba. Kasi yun normal eh. Yun ang normal na pagharap ng isang sitwasyon ng isang sundalo. Bibigyan ka ng mga gadget para sa panlaban. Pero tinanggihan ko yun ni David. So hindi ko siya nag-realize doon sa armor o sa sandata ng isang sundalo. So siya po ay dumepende sa armor ng Panginoon. No? Pagkos daladala ko ni David, yung buong pagtitiwala, nakasama niya ang Diyos sa labanan. Nakasama niya ang Diyos sa pagharap kay David. Yun po ang daladala ni David. Yung buong pagtitiwala sa Diyos. Na kapag hinarap niya si Goliath, kasama na ang Diyos. So he trusted in God's power. No? Siya po ay nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi doon sa sandata ng bilang isang sundalo. Kundi yung kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos, buong pagtitiwala na ang battle na ito, na ang labanang ito, ay kaya niya panunin dahil sa may Diyos siya. So, ganoon din po sa buhay natin. Sa ating pagtakbo, sa ating pagpapatuloy ngayon, dapat taglay po natin yung ating buong pagtitiwala sa Diyos na kaya natin i-defeat o kaya natin labanan, kaya natin harapin yung mga bagay na darating pa sa atin. Amen? Okay. Ano po ang mangyayari? Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya natin harapin ito, kaya natin talunin ito,
The battle is the Lord, and He will keep you into our hands. Sabi nga po sa 1 Samuel 17:14, ibinigay na kayo ng Diyos sa aking kamay. No? Sabi ni David, ibinigay na kayo mga Palestino sa aming mga kamay. Mananalo kami sapagkat binigay na kayo ng Diyos. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Paano po yung mga challenges na darating sa atin ngayon? Sabihin po natin, ibinigay na kayo sa aking kamay upang kayo ay matalo. Dapat po yun ang ating ikinikin. So, make sure yung takot with others tremble. No? Yung ating panampalataya ay nagiging hindi tayo natatakot. Dapat dahil alam niyo ba kung bakit? Dahil alam natin na yung labanan na ito ay ibinigay na natin ng Diyos sa atin. Nakaya natin talunin kapag ito ay ibinigay natin. So, tagalin po natin yung ating panampalataya na matibay buo. Huwag tayong mag-rely sa anumang bagay. Huwag tayong mag-rely sa, ilan na lang kami. No? Huwag tayong mag-rely sa ating karunungan. Huwag tayong dumepende sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Hindi, dumepende lang tayo sa kanya. Kaya ko yan. Madami kong kayamanan. No? Dumepende lang tayo sa Diyos. Kapag siya lamang ang ating lakas, siya lamang ang ating tagapagtagumpay ng ating buhay. Number 2 po. Number 2 na bato. Okay. Itong bato nito ay tinawag ko ng bato na buo ang loob. O bato ng tapang, buo ang loob. Courage. Tama ba yung Tagalog ng courage? Buo ang loob. No? Lakas ang loob. Yan ang dapat natin taglayin. While others fear, David run toward the giant. Yung ibang sundalo nakatago na magdating si David. Ay, si Goliath. Lahat ng sundalo natago. Takot sila. Pero, anong ginawa po ni David? Instead na siya tumago, ano kung ginawa niya sa labanan? Hinarap niya po si Goliath. Sabi dito, tumakbo siya. Napunta kay Goliath. At hinarap niya ito. At nakita naman natin, ano sa kwento, nagpinuli talaga siya ni Goliath. Ay, ikaw! Tawag ko siya, ikaw lang. Ang panglaban na Israel sa atin, isang kabataan. So, binuli niya. Pero, kung hindi niya alam, dala-dala ni David, yung pinaka-best na armor. Ito yung kanyang panampalataya at lakas ng loob. Dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Sabi ko yan sa 1 Samuel 17:8. David ran quickly toward the battle line to meet the Palestinians. So, ang tindi ko, no? Kung iisipin natin, 70 years old, or are there 50, 16, ang lalabanan mo, ang laki-laki. Kasi mga tao puro ng Palestinians, malaking tao po sila. Grabe ang lalaki nila. Para silang mga higante. Okay, ganun po ang laki nila. So, hinarap sila ni David at hinarap ng buong tapang buong. Kapag alam ni David na ang Diyos ay kasama niya. So mga kapatid, this year, sabi ko nga po, hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi nga natin alam na ito nung huling Pasko ni Pastor sa atin, di ba? Hindi nga natin alam na ito na yung nakapag-New Year ba siya sa atin? Hindi na, no? Hindi na nga ba? Wala na. December na. So yun yung huling December ni Pastor sa atin na nakasama natin. So hindi natin alam na yun na yung last niya. Ang bilis, no? Pero ang Diyos ay napakabilis sa buhay niya. Hindi po natin alam. So, wag po natin, ang pinapakita ng Panginoon dito sa senaryo ito, na si David ay tumakbo paharap kay Goliath. Ang nais ipadama o iparating ng Panginoon sa atin dito ay huwag tayong tumakbo sa lahat ng ating kaharapin ngayong 2022. Don't run upon your giant like the problem,
no? From your challenges, from to face yung mga worries natin. Huwag natin itong taglan, kundi instead, harapin natin ito na mayroong boldness with Christ. Amen? Lahat ng challenges, lahat ng problema, lahat ng darating, paghandaan natin ito. At harapin natin ito ng buong tapang at na mayroong buong pagtitiwala sa Diyos. Okay? Harapin po natin na talagang sabihin natin, Lord, kasama kita. Kaya ko ito sapagkat kasama kita. Walang bagay na di natin kaya kapag kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Wala tayong bagay na hindi natin kaya kapag kasama natin ang Panginoon. Face it. No? Harapin po natin, huwag namin takman. Nagaya ng ginawa ni David kay Goliath, hinarap niya po ito at hindi niya tinakbuhan. Kapagkat alam ni David na ang Diyos ay kasama niya. Number 3 na bato. Number 3 na bato, ito po ay bato ng pagsunod. Bato ng pagsunod, obedience. Laging kasama, no, ang pagsunod sa takbuhin ng bawat Kristiyano. So David was a humble shepherd who obeyed his father's call. No, si David po ay isang pastor ng tupa na sumunod sa utos ng kanyang ama. Pag sinabing pastor, noong mga panahon na yun, si David ay pastor at alam niyo ba na kapag nasa dawagan na ang mga pastor at pinapastol niya, pwede mayroong, kaya na-train si David pwede mayroong mga walk or hindi pa kasi ito ng panahon na yung aso siguro. Yung sinasabi sa Biblia, mga walk mga aso ng gubat na pwede kumain sa tupa na nilagala ng David. Kulit anong ginagawa ni David? Talagang hinahabol niya ito, pinapatay niya yung mga walk niya at mahabol sa kanyang tupa. Kaya na-train si David physically. At alam niya yung mga distance kung paano ito gagamitan. At alam niya pa na gamit ni David sa kanyang pag-aalaga ng kanyang mga tupa ay ang tirador. Sino naglalaro ng tirador? Alam mo ba totoo ang tirador? Naku, wala na. Ano na lang? Cellphone na lang. Hindi nakakalam ng tirador pa. Yung matatanda, yung mga matanda, alam pa, ang tirador. Ayan, ang tirador. So si David, yun yung alam niya yung mga tirador. Sling. Okay. So, ang kanyang mga kapatid ay sundalo. Doon sila na-train. At si David ay train para maging tagapag-alaga ng shepherd. At kahit na yun ang kanyang trabaho, well-trained din siya. Kagaya ng mga kapatid niya, train para maging sundalo, siya naman train na tagapag-alaga ng tupa. Okay. So, siguro kung hindi siya sumunod sa kanyang ama, kung hindi niya makikita yung sitwasyon ng mga Palestine at ng kanyang bayan, ng kanyang langit, ng mga Israelite, hindi niya makikita na pinakailangan ng kaklolo ng mga Israelite. So, sumunod si David sa Diyos. Sumunod si David sa kanyang ama at makita niya ang labanan ay may problema pa rin. So, may nagawang malaking himala. No? May nagawang malaking na great thing si David dahil sa kanyang kasunod. May something na nangyari dahil sa pagsunod ni David. At a great thing, ito ay ang talunin niya ang mga Palestinian. Okay, dahil nakita niya yung sitwasyon. Nakita niya yung mga pangyayari. At dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon ng isang malaking himala. Nagkaroon ng isang dakilang pangyayari sa buhay ng mga Israelite na sila ay nanalo. Kasi ang talagang mga Israelite, buli-buli talaga ng Palestine. Pero ang Diyos ay nagbigay ng isang pagkakagumpay sa buhay ng mga Israelite. So, ganun din po sa buhay natin. So, maraming pagbagay na nangyayari sa buhay natin. Pero kung hindi tayo susunod sa Diyos, hindi magkakaroon ng himala. Hindi magkakaroon ng isang great thing dahil sa aking pagsunod. So, ang mga magulang kapag sinusunod ng anak, ang magulang ay nagbibigay ng reward. Diba?
Pag ang magulang ay, ang mga anak ay masunurin sa kanyang mga magulang. Kahit ang hindi mo pa sabihin, ang magulang nagbibigay ng tip, nagbibigay ng extra. Kasi kita-kita nila yung anak nila kung paano sumunod. Hindi na kailangan sabihin sa nanay, tingin mo ako ang dalat. Hindi. O magulang din sapagkat nakita nila. Ganun na ganun din po ang Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang obedience sa buhay natin, magkakaroon ko na isang breakthrough. Isang bagay na hindi natin maibigan bakit ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa ating pagsunod. Okay, so 1 Samuel 15:22, sabi ko doon, 1 Samuel 15:22, sabi ko, to obey is better than sacrifice. Mas mabuti daw po ang pagsunod kaysa sa pagsasacrifice. Okay? To obey is better than sacrifice. So a small act of obedience open doors of victory. Isang maliit na pagsunod para sa Panginoon ay nagbubukas ng isang malaking pagtatagumpay. Amen po ba? Yung isang hakbang natin ng pagsunod sa Panginoon, sa kanyang salita, ito po ay nagbubukas ng pintuan ng isang malaking pagtatagumpay. Gusto ba natin laging magtagumpay sa buhay natin? Amen. Gusto natin victory. Gusto natin laging may pagtagumpay. Kung gusto natin yan, tayo po'y humakbang ng pagsunod. Ika-apat po, na ba ito? Isa na lang. Ang salita ng Diyos. Ang ika-apat na ba ito ay ang salita ng Diyos. David's confidence came from knowing God's promises. Yung confidence mo ni David na lumaban kay Goliath ay nanggagaling sa Diyos. No? Yung kanyang lakas ng loob para talunin si Goliath ay nanggagaling sa Diyos. Na alam niya na ito'y malaki. Malaki ito, hindi ito biro. Pero alam niya din na mas malaki ang kanyang Diyos. Amen? No? Na alam niya na yung pangako ng Diyos. Ay, sabi niya sa mga kamay mo, ibinigay ko na ang labanang ito. So, alam na ni David na yung kanyang buong tapang, yung kanyang lakas ng loob, ito ay nagagaling sa ating Diyos. Sa kanyang mga salita. The word is our weapon. Yung the salita ng Diyos ay ating kalasan. Ito yung ating lakas. Ito yung ating pagtatagumpay. Ito yung ating sandata, laban sa mga bagay na ating kaharapin. So nakita po natin ni David na alam niya ang kanyang mga pangako ng Diyos sa kanya. At alam din niya na ang kanyang buhay sa Diyos lamang niya pinagkakatiwala. At kilala niya ang Diyos. Kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang salita ng Diyos ay laging kanyang sandata. So bilang mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos din dapat ang pinanggagalingan ng ating confidence para lumaban. Ang salita ng Diyos, ang ating sandata sa lahat ng laban na ating kaharapin. Lahat ng mangyayari na this year, dapat ang salita ng Diyos, ang ating kalasan, ang ating weapon. Sabi sa Psalms 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet, and a light to my path. No, ang salita ng Diyos ay iluman at liwanag sa ating daraanan. Okay? Ang salita ng Diyos po ay liwanag at ilaw sa ating mga daraanan. Kaya ini-encourage po tayo na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Bulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Kung gusto niyong dumunong spiritually sa salita ng Diyos, magbasa po kayo. Magbasa po tayo upang maintindihan natin yung mga pangako ng Diyos. Nalala ko yan si Marlo. Nung maging kasama ko yan si Marlo, hindi pa yan ganun karuntin. Siya po ay, kumbaga sa 1, 2, 3, nasa 2 pa lang. Ato pala. Pero dahil dinala niya ako sa Saudi Arabia pagkatapos ng sa after 1 year ng kasal namin.
Hindi po kami doon nakapanambahan na agad-agad dahil nakakatakot. Dahil nung panahon na dumating po ako doon ay talagang kahit na sumilip sa bintana ay ayaw ko. Dahil pakaramdam ko, pag nakatingin ang arabo sa'yo parang kang may kasalanan ka na kaagad. So, hindi po kami nagkaroon ng church kaagad-agad pagdating doon. So, naging bahay faith mo na kami. Sa bahay lang kami. Dahil, andun yung fear. Matakot na baka mahuli kami at makulong. Okay, pero hindi yung inalaw ng Panginoon na ang kanyang anak ay manatili lang sa bahay. Na manatili mag-isa na worship. Hindi inalaw ng Panginoon. Hanggang meron kong dumating na fellowship sa amin. At kami po ay dumaan kami sa Bible study. Kaya kahit ako'y nakakilala sa Panginoon mga panahon na yun, dumaan pa rin kami sa may Bible study. Pumunta siya sa amin, tumayo na nag-driver sa Saudi. Ano sabi ko, nag-driver pa rin sa Saudi. Nag-extra yan ang income. Nangunguha yan ng mga Pilipino galing sa mga company at dinadala niya sa palengke at kung saan mga malengke. Nag-extra pa yan pag galing ng trabaho. So, wala siya. Masilip-silip lang siya. Hindi pa siya ganun karutid And binalutado ko kami. May dalang lugaw, gano'n ang ginagawang paraan. Para after ng bago study, ay mayroong kainan. So, dumating ko yung punto yun. Sinasabi nga, hindi nalaw ng Panginoon na manatili kami sa bahay. Kasi sabi natin, sa bahay na lang ako, pwede naman mag-worship, ito manalangin. Hindi po inalaw ng Panginoon yun sa amin. Pag naman natatakot kami, na baka mayroong posibleng mangyari. Imagine ninyo, nagsisimba kayo, mayroon kami mga doorbell. Pag nag-doorbell yan ng tatlo, kasi kapatid yan. Hindi yan tuli. Hindi yan matawa. Kaya may mga password na ginagamit. So nakakatakot, di ba? Dito nga lang. Follower natin ngayon, wala pa nga gano'n, wala na nga magsimba. Dito, napaka-challenge ng buhay sa Saudi Arabia ng mga panahon na yun. Pero yun na nga po, inalaw ng Panginoon na manatili kami doon. Hanggang na-engage kami sa gawain ng Panginoon. Dumating po kami sa step by step. Sige na, hindi po nila alam at doon may galing sa Bible school. But, dahil sa patuloy namin pag-aaten, tuloy na yung pag-aaten. Doon naranasan ng Marlon mag-pray sa harapan. At natakot siya. Anong gagawin ko? Wala siyang magawa. Dahil, once na-engage siya sa gawain, pinangalang papatayuin ka. Nanalakan, gagawin ko. Ito lang gawin mo. Pag hindi mo na lang sabihin mo in Jesus' name, amen na. Huwag ka manatili doon dahil lalo ka masishake ka. Lalo ka, wala ka na masasabi. Pag wala ka na masasabi, wala na dumaranan sa utak mo, sabihin mo, in Jesus' name, amen. Ayun, sinunod niya. Paiksin niya ng panalangin niya. Wala na, maplako na. In Jesus' name, amen. Yun na po. Yun yung first step na ginawa ng Panginoon. To obey. To obey God. Yun ang first step. Prayer lang. Tapos, ahead. Brad, next Sunday, nakakapag-ready na. Hanggang na-conquer niya yung takot nung makahawak siya ng pulpit. Unti-unti na po kami na-engage sa gawain. Patuloy na. Hindi? Dahil patuloy na nag-i-engage sa Lord, araw-araw din kami nag-a-absent, araw-araw kahit may takot yan, araw-araw. Every Sunday, per meeting, bago study, nag-i-engage po kami. May trabaho yan. May trabaho ang lahat ng mga tao. But, pagdating sa gawain, lahat po ay dumadala. So, dahil doon, ang learning ay patuloy na patuloy. Nakaka-give siya. No? Maraming mga word of God na pagpasok sa isa. Aside doon, interesado din siya sa word of God. Kaya pag hindi ka po interesado sa salita ng Diyos, hindi ka lang. Dahil interesado siya, pinulungan siya ng Panginoon, no? Pilipino. At one time, nag-assign siya ulit sa ibang lugar. Malayo sa amin. Siguro ang travel ay, ilang kilometer yun from Buraida? 400? 350 kilometers from Riyadh to Buraida, another province. Sabi ko sa kanya, dati pa ito, Inigo, binigyan ko kami from Saudi, imagine na, nakalusot yun. From America to Saudi, in-email niya. Pinapackage niya yung
kay Warren, Rick Warren, kung pamilya kayo, sa book ni Rick Warren. So yun, pinadala din Pastor Iego yung message, yung book na yun, from America to Saudi Arabia. At natanggap ko yun. Sabi ko kay Marlon, okay, dahil mag-isa ka lang doon, weekly lang siya umuwi sa amin, mag-isa ka lang doon, dalhin mo si Rick Warren. At basahin mo ito. At ginawa niya po ito. Binabasa niya sa kwarto niya kahit mag-isa, malakas. Paulit-ulit. Ang doon nagsimula na isinilang yung desire sa puso niya na matuto ng salita ng Diyos. Okay? So, kailangan makbuso tayo. At pag-aralan po natin ang salita ng Diyos upang matuto po tayo sa salita ng Diyos. So, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya ito po siya. Simula noon, ginagamit na po siya ng Panginoon. Nakakapag-grade po siya ng Bible study. Nung umalis na ako doon, meron siya pong Bible study na iniipon sa Pepsi Cola. At siya po ang nag-leader mo. At nakakapagpalpot na siya. Dahil yung salita ng Diyos ay kanyang pinag-aralan. At ito ang nais ng Panginoon. At in-offer niya ang kanyang sarili. Inandog niya ang kanyang sarili upang matuto sa salita. Ganun po ang dapat natin gawin mga kapatid. Kaya kailangan intentionally din po yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Upang someday, hindi lang po ako magsasalita dito, kundi kayo din. Amen! No? Sabi niyo nga doon kay Pastor, nalala ko yung sinabi ni Ma'am Rose, talaga nakaka-touch. Yung legacy na iniwan ni Pastor, imagine nyo, 10 years o 12 years na nakasama si Pastor. Sana from that, meron isang carving na tatayo dito para ipagpatuloy yung ginagawa ni Pastor Carving. Amen! Sabi ko nga po sa inyo, hindi po sa akin pinagkatiwala ang Santa Fe, kundi kay Brother John. Hindi po sa akin ipinagkatiwala ni Pastor Carling ang Santa Fe, kundi kay Brother Johnny. Maliwanag na maliwanag po na sinabi niya. Sabihin niyo kay Brother John, bahala na sa church. Diba? Kaya imagine niyo yung Pastor Johnny, kaya kabugin ka na dyan. Okay, so doon po tayo, kailangan intentionally ay atin pong i-desire na matuto sa salita ng Diyos upang ito ang ating maging sagdata sa labanan na ating haharapin sa ating buhay. Okay, panglima po, ito ang magwawakas. Ang panglima pong bato ay ang bato ng pagluhod sa Diyos. Ito ang bato ng panalangin. Okay, kasi may mga bata. So, bago po ilagay ni David yung bato sa sling, okay, doon sa tirador, at bago niya po ito binasiwas, okay, bago niya po ito ginawa, nakalagay niya sa puso ni David. Ang sabi doon ay, andun na sa puso ni David na siya pa ay nanalangin sa Diyos. This battle is yours. Na itong paglabanan na ito ay sa'yo. Nanalangin po siya sa kanyang puso, andun na po, naka-align na yung puso ni David sa Diyos. Bago niya po ito isinuwi. Bago niya po ito tuluyang ibinigay kay Goliath, nakalagay na sa puso ni David ang naka-align ang puso ni David sa Diyos. Okay? The sling, whatever, hindi ko mabasa sa tulad ko. David's heart was already aligned with God. So bago niya po ito, naka-align na po yung kanyang puso para ito. Nanalangin na siya para sa Panginoon. Nanalangin na siya sa sa Diyos na itong labanan na ito ay para sa iyo. At ako ay magkatagumpay. At sa kanya ito pinakawalan. Okay? So, bago po tayo sumunod sa lahat ng labanan ng buhay natin, lahat ng hamon ng buhay natin, sa trabaho, sa kabisihan natin, simple man o ito mahirap, dapat naka-align po lagi ang puso natin sa Diyos. Bago po natin simulan ang araw natin, no? Dapat ang puso natin naka-align sa Diyos.
Dapat natin gawin ang mga bagay. Bago ka pumunta sa bukid, bago ka pumunta sa trabaho mo, Bill, bago ka pumunta sa lahat ng iyong ginagawa mga bata, mga estudyante, bago kayo pumasok sa school, kinakailangan naka-align ang puso natin sa Panginoon. Kayo mga nanay, bago kayo magluto ng plato, no? Bago kayo magluto. Kasi yun ang trabaho ng mga nanay. Magluto, magluto ng plato, magwalis, bukas ulit, yun ulit, bukas ulit, yun ulit, di ba? Dapat laging naka-align ang puso niyo sa Panginoon. Dahil pag hindi naka-align ang puso niyo, sigurado, mabubuglot kayo. Nakakasawa, no? Na araw-araw, nagluluto araw-araw. Dapat naka-align ang puso natin sa Diyos. Para kahit ano man ang ginagawa natin, sigurado, mayroon tayong magkatagumpay. Dapat naka-align ang puso natin sa Diyos bago natin simulan ang lahat ng bagay. Gawin po natin ito, mga kapatid. Gawin po natin ito. Si Luigi, bago magtrabaho, sa kanyang trabaho yun, dapat naka-align ang puso sa Panginoon. Panalangin po tayo, ibilog natin sa Panginoon. So gawin po natin ito. Sabi ko po, gawin natin ito. Hindi po ito sinasabi lang sa inyo, kundi gawin natin na lagi nating i-align ang ating mga puso sa Diyos. Kapag ito po ay naka-align sa puso ng Diyos, sigurado magtatagumpay po tayo. So pray, pray, pray. Sabi po sa Psalm 50:18, call upon me in trouble, I will deliver you. See? Mabutis po ng Panginoon na kayo tumawag sa Kanya. At sigurado ng Diyos ay mayroong pagkatagumpay na gawin sa atin. Prayer prepares your hand for victory before the fight begins. No? Ang panalangin daw po ay paghahanda sa ating mga kamay, sa ating mga buhay upang makamit natin ang tagumpay. Bago pa dumating ang labanan. Okay? Bago pa dumating ang labanan, dapat mahanda na ang puso natin sa Diyos. At ang sabi na paghanda ito, meron po tayong victory. When you stand before your Goliath, kapag tayo po ay tatayo sa ating mga Goliath, haharap na sa ating mga Goliath. Sa ating mga karamdaman, sinanay ngayon may karamdaman dahil sa pagpunta natin ng pastor, nilamig. Ako po nagugulat. Pero magsasalita po ako dito, hindi ako inuubo. Pero kapag hindi ako nagsasalita, ubo ako ng ubo. Ito po yan. Hindi ako nakakaramdam ng ubo, pero kapag nakaupo ako dyan, o kapag sa tindahan ko, o sa bahay namin, ubo ako ng ubo. So, it's a miracle. Okay? So, kapag tayo po, pag sumarap na tayo sa mga bagay na ito, no, sa ating karamdaman, sa takot, sa mga temptation, kahit na sa ating mga pagkakautang, no, sa rejection, or sa doubt, tandaan po natin, you already have what it takes to win. No? Mayroon po tayong pagkatagumpay sapagkat naka-align yung puso natin sa Diyos. God has placed the stone of victory in your hand. You just have to step out in faith and take your shot. Okay? Yung pong victory, yung bato ng pagtatagumpay, hindi kailangan na ha, yung bato ng pagtatagumpay, sabi ng Diyos, ay nasa ating mga kamay. Ang dapat natin gawin ay just step out in faith and take your shot. Okay? Yung lang po palang dapat natin gawin sapagkat sinabi ng Panginoon na ibinigay ko na sa iyo ang laban. At ang labanang ito ay para sa Diyos, galing sa Diyos. I mean, ang labanang ito ay sa Diyos. Siya ang lumalaban kapag tayo ay dumarating sa karamdaman. May takot, may temptation, may pag-uusap. Lord, gusto ko pong harapin ito na mayroong tapang. At ang sabi ng Panginoon, victory is yours. Kapag ang Diyos ang lumalaban. Take your shot. Nais ng Panginoon, sa bawat laban ng buhay natin, sa bawat stress, sa bawat worry, sa bawat doubt, sa bawat temptation, sa bawat rejection, sa bawat stress, sa bawat sickness, sa bawat kamay ang ngayon, punutin natin yung bato.
ngayon at ating ituon sa ating kanaban. Sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Diyos ay ating kasama. Kaya kinasabi siya ng Panginoon na kapag marapit sa labanan, ulitin natin ang bato at ating ituon na mayroong pangakalaya, na mayroong pagsunod, na mayroong panalangin, na mayroong salita ng Diyos, na mayroong pananampalataya. At siya, sigurado, tayo po ay magkakalumpay. Your Goliath may be. Your problem may be. Posible na yung problema ay malaki. Posible na yung mga temptation ay malaki. At posible din na yung mga utang ay malaki. At posible din na ang mga worry sa buhay mo ay malaki. Pero ang sabi to, what your God is bigger. Amen? Amen? Ito kayo agree sa akin? Your Goliath may be big. Posibleng malaki ang mga hinaharap natin problema sa buhay. But, your God is bigger. Ang Diyos ay mas malaki sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay mas malaki kasi ng problema natin. Ang Diyos ay mas malaki kasi ng mga challenges natin. Ang Diyos ay mas malaki sa mga worries natin. Kaya kaya natin pagtatuloy ito sa tulong natin. Amen po ba? So, ang challenge ko po sa inyo. Handa na po ba kayong harapin ang inyong mga gulayan? Handa na po ba kayo? Dapat maging handa tayo sa tulong ng ating pananampalataya, sa tulong ng ating kawit at tapang na nanggaling sa Diyos, sa tulong ng ating pagsunod, sa tulong ng kanyang mga salita, at sa tulong ng panalangin. Tayo po yung panalangin. Tayo yung manalangin. Panginoon, salamat po muli na kami Panginoon pinalalahanan mo ng iyong mga salita. Na every battle ng buhay namin, Panginoon, ay mayroong kasagutan na katagumpayan. Sapagkat ipinangako mo ito, God, sa iyong mga salita na ang laban ay sa iyo at hindi sa amin. Pagkatiwalaan ka lang namin, Panginoon, sumunod lamang kami, manalangin lamang kami. Manampalataya lamang kami, Panginoon, at manatili sa iyong mga salita. At handa, Panginoon, na kayo, handa kayo, Panginoon, na ibigay sa amin ang laban. Ang tagumpay ng laban ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan ng iyong mga salita na binigyan mo kami ng assurance na every battle, God, every worries, every challenges namin pong makakaharapin sa iglesia nito. Every battle na amin makakaharapin sa iglesia nito, ay meron po kami pagkakalupan. At pinangahawakan namin ito, Panginoon, na lahat ng plano namin, lahat ng nais po namin mangyari sa iglesia nito, yung mangyayari sa pagkatulong mo, God. Alam po namin na may mga challenges. Alam po namin na may mahirap. Alam po namin, Panginoon, na papapagod kami. Manghihinaan kami ng loob. Kulit salamat po na sinabi mo sa iyong salita na sumunod lamang po yung panggap ko ng bukala sa lahat. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na pagtagumpayan po namin, Panginoon, ang mga challenges na yung nilagay sa aming mga balita. Bilang yung mga anak ito na sunod, kailangan po namin na tumakbang po kami na may pananampalataya. Tumakbang kami, Panginoon, may pagsunod. Tumakbang po kami, Panginoon, na mayroong pagtitiwala sa inyo. Salamat po, nabagangan. Wala na po ang aming pastor. Ngunit, hindi po nahihinto dito. O gano'n ang aming pagsunod sa inyo. Hindi po nahihinto, Panginoon, ang aming pagpapatuloy. Sapagkat alam po namin na kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pinanghawakan namin, Panginoon, yung mga pangako. Alam po namin ang mga pangako mo, God, ay totoo. Hindi kagaya ng tao, God, na pinangako ay nababaliw mo. Ngunit ang pangako mo, Panginoon, kailan na hindi na babaliw, God. Mangyayari ito, Lord. Tutulong mo, God. Salamat po sa aming pong pinakasahan naman ang pagsama ng Panginoon. Sa amin, sa iglesia nito, ay aming maranasan at aming maramdaman araw-araw. Lord, manatili mo ang bawat isa sa kanilang pananampalataya, O God. Manatili ang bawat isa sa pagsunod, Lord. Manatili ang bawat isa na harapin, Panginoon, ang iyong mga salita at matutong mag-aral ito, God. At patuloy po manalangin. O
God upang sa pagkatugumpay na ito ay aming maranasan. Salamat po, Ama, ito ang aming dala niyo ng pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo tumapos sa pagbibigay, ay babasahin ko po muna ang sa Kawikaan 3 verse 9 to 10. Bigyan ninyo ang Diyos ng unang bahagi ng inyong kinita at siya ay magbibigay sa inyo ng kinita. Kumbaga kapag nagbibigay po tayo ng ating mga pinaghirapan sa Diyos, ay siya ay magbibigay sa atin ng higit pa sa ating mga pangangailangan. Ayan. Hallelujah. At ayun po ay iningahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pagbibigay sa umagang ito. Every tumayo ang manalangin. O Diyos, magsapayan sa lahat, Lord, ipinagpas sa kanya sa araw na ito. Kami po ay pasalamat, Lord, sa mga biyaya po na ipinagalag niyo sa aming talaga na ito. Naway, Lord, basta sa inyo po, Lord, ang mga nakapagbigay ng mga napataya, Lord, naway sa inyo, Lord, na makapag-ipag-bigay ko sila. Ito po ang aking dalangin. Sa madamis sa pangalan ni Jesus, ang pagpalit ko. Amen. Tayo nung pwede na ako sa announcement. Every Wednesday po ay tayo ay nagawa prayer meeting. Ito po ay nasisimula sa 6 p.m. hanggang matapos. Ganun din po sa every Sunday po. 9:30 a.m. dapat po ay meron tayong Sunday school. After po nun, yun po yung ating Sunday service. Karamdaman pa po. Last week, nag-planning po tayo, no? So by February, kunin ko po yung mga ibinigay na idea of activity para ipon-ipon ulit tayo mga leaders. Then, usapan po natin yung mga bagay na ipagpapatuloy natin ito. Kung ma-approve ng lahat, itutuloy natin yung activities ang nilagay nito. Kabataan, kababaihan, kalalakihan. And under ng kabataan, I challenge you na
take over ang mga bata. Okay? Dahil kapag ako ang patuloy na nandito, baka mga bata ay mawala. So, yun. Tuloy po. Miyerkules, wala pa po masyadong mga activities ngayon. Magkakaroon po ng planning ang buong Bethany Fellowship, Bethany Evangelical Missionary Church, planning po ngayon February. So, doon po natin makikita yung buong full year na activity ng Bethany. Then, yung ating schedule dito ay doon natin isisingit. Kung nakita natin buong schedule ng buong Bethany at yung mga plano natin sa bawat activities ng inyong ipapasa sa atin. Siguro mag-bit tayo ng last week ng February. Hindi kaya? Ready na ba kayo para doon? May mga ideas na ba kayo? So, second week siguro ng February mag-bit tayo. Okay? Para ma-plot na natin ito at makapag-schedule na tayo ng mga gagawin natin. Hindi po tayo mga challenge mo kayo mga kapatid. Dapat po tayo may gagawin. No? Dapat may mangyari sa church natin. Dapat mayroon tayong aanihin. Kailangan natin magtanim, kailangan natin kumilos upang meron tayong maanin. Okay. So, ngayon po, doon para sa mga hindi naka-attend ng funeral ni Pastor Carly, nagpapagawa sana ako ng file kahit na video na lang para makita nyo. Hindi kasi kayo naka-attend. Si Edith, ano ba? Si Luigi, marami sa inyo, ilan sa inyo hindi pala kasi. Ito marami ibang yan. Wala tayong funeral, isang picture na lang natin. So hindi nakapag-confine. Pero yun po yung Pastor Carly, funeral niya, kapag-picture po kami. Medyo mahaba po yung naging nagsimula po kami ng 1:30 at parang natapos kami ng 4. Imagine nyo, ganun kahaba ang funeral. Dahil ang dami pong nagsalita. Ang dami pong nagbahagi ng mga bagay na ginawa ni Pastor Carly. Si Pastor Carly po kasi isang taong tahimik lang. Alam natin yun, dahil nakatama yun ng 10 years. Tahimik lang, kapag hindi mo pinakain, hindi kakain, hindi magsasabi ng kanyang nararamdaman, hindi magsasabi ng kanyang mga bagay, dahil ang lagi nakamoto sa utak niya, ayaw niya maging pabigat. Ayaw niya maging pabigat sa isang tao. Kaya, kahit sa mag-anak niya pa ito, hindi niya ito, Nick, magpasakay, sabi ko sa makikisakay ako sa inyo, hindi niya yung magawa. Sobrang pagkayaan ni Pastor. So wala pong masyadong nakakakilala kay Pastor, pero ang dami pong dumalo sa gawain. Hindi po siya Pastor na po napakabukal, pero ang dami pong dumalo para makipalibing. Siya po ay umikot lang kasi sa buong Bethany. No? Sa Bethany lang simula nung siya ay mag-aral sa Divine, tapos ng course of education, major in history. Nag-aral din po siya sa Bethany. Doon lang po umikot ang buhay ni Pastor. Hindi po siya nakaka-fellowship sa iba, kaya hindi siya masyadong kilala ng iba. But, kahit na doon po umikot yung buhay ni Pastor Carly, marami po siyang nataliman. Dahil almost karamihan po sa mga lingkod ng Diyos ngayon na sa Bethany ay mga tinuruan niya. Naging under niya sa pagkuturo. So, bagamat wala na po sa pagkastor sa atin, sa piling natin, pero naniniwala po ako na ang Diyos ay naging mabuti sa kanya. Sa loob lang ng isang buwan, na kanyang higa dahil sa karamdaman, sinong-abot siya ng Panginoon. Hindi na siya nahirapan pa. No? Hindi na siya nahirapan pa. Ngayon, sa piling ng Panginoon, nawa, yung legacy, yung mga tinuro ni Pastor Carly sa atin, dito sa inyo, nakasama niya, ay panghawakan natin. At tayo magkakulong sa paglilingkod at pagtitiwala at pangampalapaya sa Panginoon. Yan po. Tayo po yung tumayo lahat at tayo po yung manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat Panginoon sa natapos ng Panginoon ang gawain sa mga mundo. Panginoon, naway Panginoon, mag-blessing Panginoon ang bawat isa. At pinuli Panginoon, sa tuling Panginoon, ingatan ito sila Panginoon sa
pinili at pinili po ng Panginoon. Naway Panginoon, gusto Panginoon, dalang saya. Ingatan niyo Panginoon ang bawat isa sa pag-iwalay namin sa pangalan ito. Maraming salamat po sa tahan pangalan ni Jesus. Amen. Pero hindi po natin ang Dulce Lia. Nakapagod po tayo ng kayo.